Welcome and welcome back to my YouTube channel. So, dun sa mga nakapanood ng pinost ko yesterday about dun sa aking visa approval, ni-remove ko siya ni YouTube. Okay? So, andun pa din naman siya pero hindi nyo na makikita. Ako na lang yung nakakakita. Hindi na rin siya monetize. So, useless na siya, guys. Hindi na siya makakatulong sa mga interesadong malaman ang experience ko dun sa aking visa appearance, visa approval, I mean pag-pick up ng aking visa, yung ganun. So, gagawa ako ulit ng content para naman may share ko yung experience ko from nag-appearance ako hanggang sa pinick up ko yung aking visa or passport with visa, okay? So, ganito yung nangyari, guys. March 31, pumunta ako ng Manila. Actually, March 30 ako pumunta. 31, nag-appearance ako. Nag-picture, nag-biometric, nagpasa ng documents, and then bayad nung $200. So, after niyo magbayad, guys, bibigyan kayo ng letter of testimony. So, i-keep niyo yun kasi very important. Pag nag-pick up kayo ng inyong passport with visa, yun yung ipapakita ninyo, okay? So, the next day, bumalik ako dito sa Mindanao. Kasi nga, nagtatrabaho ako, diba? So, balik ako kaagad. And then, na-receive ko yung email kinabukasan or after 2 days na yung reference number ng aking application, visa application, ipasa daw sa amo. Pero hindi ko pinasa sa amo. Sa agency ko na lang binigay and then yung agency na yung nag-send sa Turkey. Sa agency din dun sa Turkey. And then, after 3 weeks, April 22 or 21, something like that, nag-text message yung Turkish Embassy na your passport is ready to collect, yung ganun. So, dun sa text na yun, guys, walang nakasaad kung denied or approved yung visa application, okay? So, mas maigi na sabihin sa agency na ready na yung passport ninyo to pick up para ma-check nila, guys, kung approve or denied yung inyong application, okay? Kasi may nakasabay ako doon, patalastas muna tayo. May nakasabay ako doon, guys, na nag-appearance nung March 31, pero kinuha niya yung passport niya last week of April. So, ako naman is May ko na kinuha, di ba? So, yung kasabay niya, guys, na nag-pick up ng passport, doon niya lang nalaman na denied yung kanyang visa application. O, di ba? So, very important, guys, lalo na yung malalayo, kagaya ko, from Mindanao, na dapat i-check talaga or i-follow up sa agency ninyo kung approve kayo or hindi. Kasi yung akin kasi, sinabihan ako ng agency ko na, ma'am, huwag ka muna kumuha ng ticket, i-confirm muna natin kung approve yung inyong visa. So, yun, the next day, sinabi na, yes ma'am, okay na, approve na yung visa, pwede mo lang i-pick up. Okay? Kasi guys, pag alam ng agency na denied, so, hihingi na kaagad kayo ulit ng documents ng mga kulang, tsaka yung payment, another payment for reapplication ng inyong visa. Kasi, yung amo na daw yung magbibigay ng pera para sa reapplication. Kasi guys, kung ako na denied, hindi na ako magre-reapply ulit kasi wala na akong resources, guys, na max out ko na lahat ng pwedeng pagutangan. Yung G-loan ko, 2 na. Yung GCash na loan, 2 na. Yung credit card ko, nag-cash installment na din ako. Nag-loan din ako sa isa kong friend, yung ganon. So, wala na akong uutangan, okay? Na if ever ma-denied. Actually, ganito yung story. Nung pinick up ko yung visa ko, kasi di ba yung letter of testimony, may nakalagay doon na number. And then yung number ng likuran ng passport, the same sila ng number. May parang sticker sa likod ng passport. And then, yung number doon sa likod ng passport, yun ang nakalagay doon sa letter of testimony. So, binigay ko yung letter of testimony. So, yung tiningnan niya lang kasi yung number nung aking, yung sa passport na diningkit nila is 719 yung dulo. So, kinatalan niyo yung mga passport doon, kinuha niya yung 719. And then, hindi niya tiningnan yung passport sa front page. Hindi niya siniguro kung akin ba talaga. Diretso siya doon sa pinaka-last page na nilalagyan ng mga visa. Sabi niya, ma'am, kasi walang may nakalagay na visa. Yung parang may date lang na sinulat na ballpen, tapos may parang maliit na stamp, yung ganun lang. Sabi niya, ma'am, denied po yung visa ninyo. Parang hindi ako nakainip. Okay, sabi ko,
ha? Parang sa isip ko na lang, parang sa sarili ko na lang sinabi na, sabi ng agency, hindi denied. Hindi ko na na-voice out yun, guys. So, nung nakita nung staff nung Turkish Embassy na parang iba yung itsura ko, sabi niya, ano nga ulit yung name mo, ma'am? Sabi ko, ng Shalami Disipulo. So, tinignan niya yung passport. Ay, hindi pala ito sa inyo. So, hinanap niya ulit yung isang passport na may 719. So, yun na yung passport ko na merong may visa. So, parang iiyak ako nung sinabi niya na denied yung visa ko. Parang may isang ugat sa ulo ko na gustong pumutok. Kasi guys, pag na-denied ako, wala na akong pag-asa. Hindi na ako magre-reply ulit. Unless nga lang kung pautangin ako ng amo, di ba? Sasabihin na siya na mag-finance yung ganun. So, yun. After 3 weeks, nag-text sila na gano'n na nga. So, kinuha ko na yung aking visa doon. And then, balik ako agad dito. So, yun yung nangyari guys sa aking visa. Pag-pick up ko ng aking visa. Okay? So, hindi ko na ilalagay ulit yung mga tawag nito, ang mga photos dito. Yung text message, yung email, yung tawag nito, yung letter of testimony kasi baka yun ang dahilan kung bakit tinanggal ni-remove ni YouTube yung aking video sa aking YouTube. So, recap, ganito mangyayari, okay? So, first ninyo punta ng Turkish Embassy. Pasensya na kayo sa Tagalog ko guys ha, kasi hindi ako Tagalog, kaya nahihirapan ako mag-Tagalog. So, first ninyo punta ng Turkish Embassy, appearance muna yon, biometric, picture, pasa ng documents, magbabayad ng 200. Tapos yung letter of testimony na parang receipt ninyo, i-keep ninyo yun kasi yun importante pag nag-pick up na kayo ng inyong passport with visa. And then after 2 days or the next day or after 2 days, mag-i-email sila sa inyo na inyong reference number na ibibigay daw sa amo or sa agency. And then after 3 weeks or depende, yung iba 1 week lang to, may text message na pwede nang i-pick up yung kanilang passport. Yung iba inaabot ng 2 months. May nag-comment sa video ko na inabot na daw ng 2 months wala pa yung result ng kanyang visa application. So yun, after 3 weeks may message nila ako na ito, your passport is ready to collect. Ganun yung right term. Tapos may pangalan siya na may Disipulo. So, kinuha ko siya, balik ako ulit dun sa Turkish Embassy, pinick up ko, and then, ayun, uwi ako ulit dito kasi nga may work pa ako. Pero, alam naman na ng company ko dyan, especially ng US management, alam na, kasi kinausap na ako ni Miss Yvonne, na sabi niya, why are you leaving us? Are you planning to Are you planning to, to magre-resign na ba daw ako? Yung ganun, ganyan. So, sabi ko, hindi pa naman sure. Kasi hindi pa naman sure, di ba talaga? Aantayin ko pa yung OWA ko. Pag may schedule na ako ng OWA, guys, siguro doon ako magre-resign para makapagpahinga din, para makapag-rest din. So, yun lang yung aking mai-share. Gusto ko lang kasi, guys, na gawan ng content para doon sa mga nagbabalak mag-Turkey na inaantay na lang yung may amo na, yung nag-aantay na lang for visa application para may idea kayo ba. Kasi guys, sa kakahanap-hanap ko hinanap ko yung mga videos na about sa visa application, kung anong gagawin nyo doon. Wala nang question and answer doon documents lang. Pero dapat yung mga documents ninyo guys malinaw, as in super malinis. Kasi pinabalik ako. Yung pera ko, pagbayad ko, pinabalik ako ulit. Kasi 2 beses yung una may punit. Yung pangalawa, parang may adhesive tape. So, very strict guys ang Turkish Embassy. So, dapat pagdating nyo doon, yung mga documents ninyo, kompleto. Dapat hindi din sobra. Dapat malinis yung pagka-print. Walang parang mga dumi-dumi sa gilid. Kasi papaulit yan nila. Ang pera ninyo dapat bago. Okay? Hindi naman as in super bago. Basta wala siyang punit, wala siyang mga kung tape, parang dinikit, yung mga ganun. Wala dapat ganun guys. So yun. So, gusto ko lang kasi i-share guys para dun sa mga nag-aantay na lang ng kanilang visa appearance, yung visa application. At least ma-idea kayo kung anong gagawin ninyo. Kasi nung ako, wala akong nahanap na mga katanungan na gusto kong malaman sa mga nagvo-vlog about dun sa visa application.
wala akong may nakita guys na binilog nila yung steps ba ng pag-apply ng visa, pag-i-pick up ng visa, yung mga ganun, kung anong gagawin nyo, ganyan. So, ako gusto ko lang i-share, okay? Gusto ko lang i-share yung aking pinagdaanan. So, sana magkaroon kayo ng idea dito sa vlog ko na ito, okay? So, guys, yung receipt ninyo, yung letter of testimony from Turkish Embassy, very important. Pag nakuha nyo yan, i-keep nyo. And then, pagbalik nyo, lalo na yung mga malalayo, kagaya ko dito, huwag nyong iiwanan, guys. Baka ando na kayo sa Manila, andito pa yung inyong letter of testimony sa bahay. So, very important yun. So, thank you so much for watching. Have a great day.